Breaking news po mga kababayan. Senator Alan Cayetano, binira itong galing-galingan na si Ping Lacson. Bakit kaya mga kababayan na sumabog po sa galit itong si Cayetano? Di ba mga kababayan, yung una nating vlog, talagang binakbakan ni Marcoleta itong si Ping Lacson na galing-galingan na ipinipilit yung baluktot na kanyang sinasabi dito sa batas. So ngayon po, itong si Cayetano binulaga dahil nga po sa tagal-tagal ng pamamalagi ni Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, tila isang pagtatakip ang ginawa. Kaya nga nabendalo lahat, pati yung 18 Marines mga kababayan, ay ayaw nang ipatawag ni Erwin Tuplok na talagang kinakatakutan ang mga ebidensya na dala-dala nila. Kaya mga kababayan, dito po si SP Cayetano talagang binira ng binira. Pakinggan po natin mga kababayan, bakit ba talagang galit na galit si SP Cayetano dito? Ito po ang pasabog. Magugulat po kayo. Ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero, sinantabi ng Pilipino yon kasi magaling ka mag-imbestiga eh. Pero ngayon, bakit? Panay comment mo na lang sa mga witnesses, pero ayaw mong humarap sila sa committee. So, ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Marines, mga bodyguards, mga former military, active military yung iba ha, na naging security. Hindi lang ni former congressman and head of the Appropriations Committee ng House na si Saldico. Marami pa po dyan. Kasi alam naman po natin na parating may security naman po ang ating mga congressman, senador at mga sekretary. Diba? Alam naman po natin yon. Alam natin hindi sila pipit bingi. So anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Pero in the meantime, inuubos kami. Diba? Kaya ang susunod daw si Senator Marcoleta. Diba? Ayan mga kababayan ko. Yan po ang gusto nila. Uubusin yung mga senador na pumapalag po sa ginagawa nilang pagnanakaw. Nakita nyo naman dati mga kababayan, itong prinsipyo ni Ping Lacson na Bendalo, talagang kilala na hinahanap ang katwiran at katotohanan. Talagang nag-iimbestiga ito at wala siyang pinapanigan at talagang dito lang siya sa ebidensya. Where is the evidence? We get it. Nako po mga kababayan. Kaya dito, binulaga ni Cayetano itong si Lacson. Bakit gayon? Na tila chismoso na lang at talagang marites na lang itong si Ping Lacson na ito na itong mga pasabog na mga Marines tila nagiging musika na lang sa kanyang pandinig. Hindi siya interesado na ipatawag sa committee. Nako mga kababayan, tila may pinagtatakpan ka ba Ping Lacson? Erwin Tuplok? Tito Soto? Hala ka. Pakinggan pa natin ang pasabog na ito. Ba? So I will, and then si Senator Bongo. So I wanna honor Senator at pakinggan. Pero in the meantime, inuubos kami. Di ba? Kaya ang susunod daw, si Senator Marcoleta. Di ba? So I will, and then si Senator Bongo. So I wanna honor Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Bakit? Nung before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 eh. At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kaming lahat na dadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi noon, kulong na kung kulong, harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. So I'd like to honor those who are in the front line. I'd like to honor those who held out, di ba? But ang problema kasi, nagbago yung laban eh. From just having a platform sa Senate para para fair yung ating impeachment, para makapag-focus tayo sa economic crisis, at para lumabas ang katotohanan,
Nakita na namin kung gaano kalaki ang skandalo at yung corruption na to eh. Ongoing to ha. Yung sasabihin nila na wala nang nakawan ngayon, tell that to the Marines. Nagbabago lang. Ayan mga kababayan, at patuloy tayong binubudol ng mga kawatan na ito. Di ba sabi nila wala na daw kawatan, pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagnanakaw. Ito ang ibinulgar ni Cayetano at ni Marcoleta. Huwag tayong pabubudol mga kababayan kasi talagang uubusin nila ang mga senador na lumalaban dito sa katiwaliang ito. Ganon din nung unang panahon mga kababayan, nung panahon ni Juan Bautista, na isang nakalimutan ko lang kung propeta ito o isang senador ito nung panahon na yon ni Haring Herodes. Si Haring Herodes, ang kanyang gobyerno ay mga bendalo din ito mga kababayan. At itong si Juan Bautista at ang kanyang 10 kasama ay lumalaban dito sa gobyerno ni Herodes na ibinulgar yung mga pagkakamali at paglabag sa batas ng Haring Herodes na ito. Ang ginawa ni Haring Herodes mga kababayan, imbes na mag-imbestiga, itong si Juan Bautista mga kababayan na naging propeta nung panahon na yan, inusig at ipinakulong ni Herodes at di ko lang alam mga kababayan kung ito ay pinatay itong si Juan Bautista. Pinatahimik nila mga kababayan para hindi mabulgar yung ginagawa nilang pagnanakaw nung panahon ni Herodes. Kasi nung unang mga panahon mga kababayan, uso na rin yung mga bendalo at kung sino yung mga lumalaban para ipagtanggol ang taong bayan, sila ang ginigipit. So ngayon mga kababayan, itong panahon ni Senador Marcoleta, talagang ginigipit din siya at ikukulong din. Ganon din yung iba na kasama ni Senador Marcoleta. Uubusin ang mga senador na lumalaban sa katiwaliang ito. Ganyan po mga bendalo ngayon mga kababayan. Matindi. I am constantly reminded, despite po na nagro-rotation po ang bagong 13 o bagong majority sa pag-criticize, I have to keep on message. I have to continue talking to you and explain what we're fighting for. Let me read this and let me ask you if it resonates with you, no? So, syempre, pag nag-survey, halimbawa tayo ngayon, tapos inisa-isa, anong klaseng Pilipinas ang gusto nyo? Anong napipicture nyo? Siguro the easiest way to say it is some will say, Sir, parang Singapore. Sir, parang Japan. Sir, parang Switzerland. Depende kung anong napuntahan mo or nakita mo, di ba? What do you think of this? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve, develop patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, do ordain and promulgate this Constitution. So yun, medyo sa umpisa at saka sa dulo, giveaway kasi hindi po to nilikha lang ngayon or sinulat or hindi to chinat GPT or hindi to yung parang survey. Kung hindi ito po yung preamble sa ating 1987 Philippine Constitution, di ba? Ibig sabihin po, ito po ang attempt na i-articulate kung anong Pilipinas ang gusto natin. Can I highlight for today? One, the aid of Almighty God. So dun po sa inyo naman nagsasabing, wag nating isama ang usapin Diyos o ang batas ng Diyos sa batas ng tao o gobyerno. Hindi po mismong konstitusyon natin sinasabi in the aid of the Almighty God. I agree with you if you say na wag natin sabihin ang Diyos kampi kami sa amin or kampi sa inyo o kayo, demonyo kami, ganito. I agree with you kasi nga
dapat we're on God's side. Hindi dapat nating claim na God is on our side, di ba? But yung salita ng Diyos ay importante. So that's number 1. Number 2, malinaw na malinaw dito. Rule of law, ibig sabihin po, hindi tao yung masusunod kung hindi batas, di ba? At nakalagay din po dito yung sinasabing regime of truth, justice, no? So ibig sabihin po, kailangan maghari ang katotohanan. So let me go to a new word, cover. Cover. What does it mean to be covered or to have cover? 'Di ba? So sa libro, yung cover, yun yung ibabaw. Pero halimbawa, sa ating mga Kristiyano ulit, mga kapatid nating Muslim, assalamualaikum. O yan mga kababayan, ito po, ating balikan po yung sinasabi natin na si Juan Bautista. Ano ba ang tunay na nangyari sa kanya, mga kababayan? Ito, nag-research po tayo. Si Juan Bautista ay pinakulong at kalaunan ay pinugutan ng ulo nung panahon ni Haring Herodes Antipas. Ganyan po ang nangyari. Pinuna ni Juan Bautista si Herodes dahil pinakasalan nito si Herodias na dating asawa ng kapatid niyang si Felipe. Ito nituring itong labag sa batas sa mga Hudyo. Ayan, mga kababayan. Dahil nga po sa mga tuligsa ni Juan Bautista nung panahon ni Haring Herodes, ito pala ay pinugutan ng ulo, ikinulong at pinatay po ito dahil po tinuligsa si Herodes sa paglabag sa batas ng mga Hudyo. Dahil dito ipinabilanggos ni Herodes si Juan Bautista, kinulong. Sa isang handaan ng kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak ni Herodes, karaniwang kinikilalang si Salome. Nangako si Herodes na ibibigay ang anumang hihingin nito. Sa udyok ng kanyang ina, hiniling ng dalaga ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandihado. Isipin nyo mga kababayan, pinugutan pala ng ulo si Juan Bautista. Bagaman nag-aatubili si Herodes, ipinag-utos niya ang pagpatay kay Juan upang hindi mapahiya sa harap ng kanyang mga panauhin. Pinugutan ng ulo si Juan Bautista sa bilangguan at ibinagay ang ulo niya sa dalaga na ipinasa naman sa kanyang ina. Yan mga kababayan, ganyan po ang nangyari kay Juan Bautista. Talagang inusig at talagang pinatay pa. Dahil nga po talagang si Juan Bautista ay tinutuligsa yung ginawa ni Haring Herodes na nilabag ang batas ng mga Hudyo. Dahil dito, ayan, ginipit, binilanggo at binawian po ng buhay. Ganyan ang nangyayari ngayon mga kababayan. Kung sino yung mga tumutuligsa, gaya ng mga pagnanakaw ngayon, milyon-milyon ang ibinulsa ng mga maleta. Sino-sino ba yung mga kasabwat dito? Mga malalaking mga pangalan, mga congressman at mga senador na kanilang pinipilit na itanggi at pasinungalingan na hindi sila kasangkapan, hindi sila yung kasabwat. Pero ayaw nilang imbestigahan yung mga 18 Marines at Fearless 14 na nagsasabi na may mga ebidensya, ba't may mga video, may mga arsibo, may mga chat pa, may mga sumakay pang helicopter. Diba si Bendalo, Tito Soto, Ping Lacson, nasa helicopter sila na may daladalang maleta pa ito. So ngayon, sila ang ginigipit, gaya ni Senador Marcoleta. Sila Jinggoy, ayan, si Joel Villanueva, binabatikos ang kanyang mga miyembro ngayon. Hindi lang, buong bansa po na talagang bakit naduwag, nawala ng bayag itong pastor na ito at tinatawag na Judas is Lord. Naku po mga kababayan ko, nakakahiya ito sa isang pastor. Let me use the biblical principles and talk a little bit about what is close to my heart in what I've learned dun sa biblical principles. So halimbawa, sa mga Kristiyano, hindi po ang ating sariling gawa or hindi tayo worthy na ma-reconcile sa Panginoon. Pero paano yon? May utang tayo, may kasalanan tayo. We are covered. Ayan, alam nyo ba mga kababayan na si Joel Villanueva ay ginagamit po yung Diyos daw. Diyos daw ang nagsabi na lilipat siya sa kabila. Naku po mga kababayan ko, talagang magaling magsalita ito.
you are covered, di ba? So pag sinabi kong halimbawa, George, in advance mo 3 months na sweldo. Sir, sabi mo last time, pag nag-overtime ako ng etong habang SP ka, covered na yung utang ko, di ba? Bayad na yon. So, napaka-importante po ng word na cover. Okay. Having said that, ano po ang ibig sabihin pag sinabi natin na ngayon na recovered? Ibig sabihin na cover dati, na wala, nire-recover mo. Di ba? So, for example, during the time of President Aquino and the first half bago nung pandemic, President Duterte, napakaganda ng ating ekonomiya. Nagkaroon ng economic recovery. Diba? Na-recover. Nag-recover ang ating ekonomiya. But simula nung pandemic, nagka-problema, and then gumanda-ganda after the pandemic, then ayun, sunod-sunod. Yung ating flood control scandal, actually, ano lang po yun? Yun siguro ang pinakamalaki. Pero napakadami pa na systematic corruption na hindi na pag-uusapan. And then, of course, nangyari itong Ukraine-Russia conflict at tapos yung Middle East, nakakatapos lang pero we still feel the effects. So what I'm saying, again, our economy is suffering. We have to recover. Okay. So, in terms of nation building, yung 13 po ngayon o yung majority led by Senator Lacson, Senator Soto, Senator Win Gatchalian, of course, as the Senate President, the 2 Senator Tulfos, Rafi, and Erwin, I will not take it away. They want to build a nation. Don't take it away from us. Yung aming pong grupo want to build a nation. So, good faith po tayo. Meron kayong vision of a nation you want to build. Meron kaming vision nung gusto natin i-build. Pero tanong ko, anong regime? Regime of truth and justice ba? Kasi kung regime of truth and justice, let me tell you, mga kababayan, there are 2 groups now. Those who want to uncover the truth and those who want to cover up the truth. Dalawa lang po ha, dalawa lang po. So pwedeng one who wants to uncover, di ba? One who wants to cover up. Ayan mga kababayan ko, malinaw po ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano na ito talaga yung legit na SP Cayetano. Alam nyo ba mga kababayan, nung panahon ni Juan Bautista, isa pong propeta si Juan Bautista. Bakit ba pinatay si Juan Bautista noon, mga kababayan? Ano ba yung dahilan ni Haring Herodes? Ito po, mga kababayan, yung ating nakita. Siya ba ay propeta ba to o isang opisyal ng gobyerno? Ito po ang sabi, si Juan Bautista ay hindi opisyal ng gobyerno. Siya ay isang propeta at mangangaral na Hudyo na nanawagan na magpagsisisi at nagbibinyag sa mga tao sa Ilog Jordan sa pananampalatayang Kristiyano. Siya rin ang naghanda ng daan para kay Jesus. Ayun. Bakit siya pinatay? Ang pangunahing dahilan ay hayagan niyang pinuna si Haring Herodes Antipas tungkol sa kanyang relasyon kay Herodias. Ayun yung pangangalun niya, mga kababayan. Si Herodes ay dating asawa ng kapatid ni Herodes. Ayan. Dating yun pala ay labag, mga kababayan ko. Kaya siya ay ginipit at alam nyo na binawian ng buhay. So wala pong pagkakaiba yung nangyayari ngayon, mga kababayan. Nung panahon ni Juan Bautista at nung si Haring Herodes, ginigipit yung mga taong tumutuligsa sa mali nilang gawain. Ganyan pong nangyayari ngayon. Gaya ni Senador Marcoleta, si Jinggoy Estrada, sila yung mga nanindigan, mga kababayan. At sabi rin ni Senator Marcoleta, anytime, anumang araw o oras, siya ay aarestuhin dahil po sa kanyang paglaban at pagbubulgar sa nangyayaring pagnanakaw. Diba ayaw nilang imbestigahan yung Blue Ribbon Committee. Ayaw nilang i-entertain yung 18 Marines at yung 14 Fearless na karagdagang tetestigo sana dito sa investigation ng flood control. Ayaw nila. Sabi nga ni Erwin Tuplok, ba't daw niya i-entertain ito?
magpapasikat lang ito at talagang mga pangbabastos lang daw kasi wala daw kwenta at wala namang ebidensya, bakit niya bibigyan ng panahon para ipatawag sila sa committee dito sa Blue Ribbon hearing ni Tuplok? Ganyan po sila mga kababayan. Ayaw nilang pakinggan yung mga nagsasabi kasi nga sila ang mga kasabwat dito. Ganyan ang sinasabi ni Cayetano. Merong nagtatakip sila Marcoleta at Cayetano, gusto nilang mag-imbestiga. Ito namang sila Erwin Tuplok, sila Ping Lacson at grupo ni Tito Soto nagko-cover up. Alam na natin mga kababayan, ilista na yan. Tuloy pa natin. Ulitin ko ha. One who wants to cover up, wants to uncover. So dalawa lang parati yan. Dalawa lang. Ha? Kung ano man ang ating kulay, politika, ang punto po, we have to meditate, we have to pray, we have to make a decision. Bakit po? Ayan mga kababayan ko, talagang matindi itong pasabog ni SP Cayetano. Aleta ang reward kung ikaw ay para doon sa cover up. Pero napakalaki ng mga consequences. Kaso, bashing, tatanggalan ka ng kung ano-ano. Basta ipafile lang ka ng cyber libel kapag ka ikaw ay for uncovering the truth. That's just the nature of things. Whether you talk about organized crime, whether you talk about slavery, whether you talk about all the injustices in the world, those who want to keep the injustice, those who want to cover up, usually have the resources. Kasi kumita sila doon eh. Di ba? Nandoon yung kayamanan ng mundong ito eh. But those who want to uncover the truth, to reveal the truth, di ba? To show the truth. So why is this important? Because, for example, we're an agricultural country, di ba? Gusto natin hindi lang to produce our own food. We're an archipelago, pero nag-i-import tayo ng isda. Nakakakain tayo, pero magsasaka natin, hindi nakakakain. Mga anak nila ayaw na pong maging magsasaka kasi walang pera sa pagiging farmer. And there are a lot of good programs, di ba? But ang pera, habang ang hindi lang naman flood control, di ba? Pati yung irrigation, ninakaw din yun. Ilan regimes ang dumaan, pati fertilizer, di ba? Tubig ang binigay nung before sa ating mga farmers. So what I'm saying there is that in any home, in any building, in any nation, foundations are important. So kapag ka ikaw ay gumawa ng isang bansa, ang pundasyon niya ay sa buhangin, gigiba yun. Gigiba po yun. Kasi hindi tama ang pundasyon. So kailangan ang pundasyon natin katotohanan. So respond lang ako ng konti, sabi ni Senator Lacson, sayang ang pera. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide. Sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. Kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tignan niyo po ha. Multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yun sa 28 days and, baliktarin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Di ba? So, may nabasa po ako, sorry, nakalimutan ko kung sino mismo nagsabi. Sabi niya, statistics is like a bikini. Ulitin ko statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing. But what it hides is essential. So makikita niyo po. Ayan mga kababayan ko, dyan po tinira ni Senador Alan Cayetano itong bendalo na si Ping Lacson. Mga kababayan, at itong mga lahat mga bugok na
mga senador na walang alam na akala mo sinong magagaling. Na ipinagpipilitan nila yung mga gusto nila kasi sila ay nasa posisyon. Okay po mga kababayan, for transparency, for a better democracy. Anyways mga kababayan, nihiling ko po na sana i-like nyo po yung video natin, i-share nyo po, mag-comment po kayo kung taga saan po kayo para po ma-shoutout ko po kayo mga kababayan. Mag-shoutout po tayo dyan kung sino po yung mga makikita natin. Eto po, good morning, The Wonders Philippines. Gaspar Beltran from Cebu City. Watching from Cagayan Valley. Milagros Talogay. Ayan po, watching from Kalinga Province, Philippines. Sino po ito? Rudy Gulis. Ayan, shout out po sa inyo. Iba't ibang mga panig sa mga lugar sa Pilipinas at sa ibang bansa ang nanonood sa atin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mabuhay po at suportahan po natin si Senador Marcoleta kahit anong mangyari. Sila Senador Allen Cayetano at 10 ng kanyang mga kasama na ipinaglalaban ang katwiran at katotohanan dito. Mga kababayan, sana manindigan po tayo gaya ni Juan Bautista nung panahon ni Herodes na talagang lumaban po sa gobyerno ni Haring Herodes dahil mali ang kanyang ginagawa. Hindi ginagawa ang tama, talagang binabaluktot nilang batas. Gaya ngayon mga kababayan. 'Di ba? Salamat po ng marami. Ako si The Wonders Philippines, mabuhay po.